May mga gabi sa Israel kung saan ang hangin mismo ay tila nagtatago ng isang lihim at walang katahimikan na mas mabigat kaysa sa mga sandaling nauuna sa paghuhusga. Sa dilim ng Ramot Gilead, sa gitna ng tunog ng mga armas at ng hindi pagkakatulog ng mga kapitan, isang batang lalaki ang naglalakad na walang pangalan o kalasag. Dala ang isang baso ng langis na nakatago sa ilalim ng kanyang balabal at isang imposibleng utos na umaalulong sa kanyang dibdib. Walang nakakakita sa kanya sa mga anino, ngunit bawat hakbang na kanyang tinatahak ay minamasdan mula sa langit dahil sa gabing iyon, ang tinig ng Diyos ay tumagos sa oras at espasyo upang magpadala ng isang hindi kilalang propeta sa misyon na wala nang makakasaksi. Isipin ang eksena, si Jehu na hindi pa alam ay natutulog sa gitna ng mga mandirigma. Samantala, malayo sa lugar na yon sa Samaria, ang kaharian ni Akabe ay nanginginig sa bigat ng mga makalumang kasalanan at isang propesiya na nakatago tulad ng isang kutsilyo sa ilalim ng isang tunika. Ngunit habang wala namang tila pagbabago, ang lahat ay malapit ng mabago, hindi sa ingay ng digmaan, kundi sa bulong ng isang banal na utos na nangangailangan ng tapat na pagsunod. Dito nagsisimula ang kwento ng propetang hindi pa naisusulat sa mismong hangganan ng hindi pagkakilala at tadhana, kung saan ang desisyon ng isang tao ay magpapasimula ng paghuhusga ng Diyos sa pinakakatakutang palasyo ng Israel. Ngunit may isang detalye na bihirang nabanggit. Hindi lamang inuutusan ng propeta na pag-anuhin si Jehu bilang hari, kundi pati na rin ang utos na tumakas ng hindi lumilingon, na parang ang natupad na pangako ay kumikislap ng labis na walang sino man ang makakaharap upang makita itong magbukas. Ang langis na kanyang dala ay hindi lamang isang banal na pabango, kundi ang simbolo ng isang matagal nang hinihintay na paghuhusga. At bawat patak na tumulo sa ulo ng kapitan ay magmamarka ng pagtatapos ng isang panahon at simula ng isa pang panahon. Ngunit bakit, sa mga kasulatan, ang pinakapayak na aksyon ng kasaysayan ng Israel ay nangyayari ng lihim, walang entablado, walang ingay, sa isang madilim at tahimik na silid, malayo sa alingaw-ngaw ng mga sundalo? Bakit kailangang magtago ang mensahero ng Diyos sa anino bago magtamo ng salita? Parang ang kapangyarihan ay hindi nakatago sa propeta, kundi sa mismong pagsunod. Dito nakatago ang kapangyarihan. Ang misteryo na nagbibigay lakas sa kwentong ito ay nakatago sa hindi kilalang pananampalataya, sa tapang na kumilos kapag walang nag-aalalang iba, at sa katiyakan na ang langis at ang mga salita na magkasama ay kayang magpasimula ng mga espiritual na revolusyon na nagbabago sa takbo ng mga kaharian. Habang ang baso ng langis ay nananatiling nakapatong sa mga kamay ng propeta, at habang ang palasyo ni Akabe ay natutulog sa kanyang pagmamataas, ang tanong na dumadaloy sa ilalim ng eksena ay, sa mga araw na ito, sa ingay ng ating sariling buhay, kaya ba natin tumugon ng may parehong tahimik na pagsunod? At kung tinawag ka ng tinig ng Diyos, sa lihim, susunod ka ba kahit na wala ng ibang makakaintindi ng bigat ng iyong mga aksyon? Habang ang kwento ay umuusad at ang gabi ay bumagsak sa Ramot Gilead, puno ng mga hindi nakikitang posibilidad, inaanyayahan kita na magmasid ng mabuti, makinig gamit ang puso, dahil ako'y nagtataka kung ano ang magiging papel mo sa bagong simula na ito. Magkomento sa ibaba. Kung tinawag ako ng Diyos sa lihim, susunod ako, at pagsasamahin ko ang aking tinig sa mga hindi naghahanap ng publicity, kundi ng pabor mula sa kataas-taasan. Mag-subscribe upang magkasama nating tuklasin ang bawat lihim at bawat bulong na itinatago ng Biblia para sa mga nais maglakbay ng may pananampalataya. I-share ang video na ito sa mga kailangang maalala na ang pinakamalalaking pagbabago ay nagsisimula rito, sa nakatagong kaharian kung saan tanging ang Diyos at isang propeta lamang ang nagdadala ng langis ng paghuhusga at pangako.
dahil baka ngayon magsimula ang lahat sa iyo. Sa mga araw na ang Israel ay tinangay ng hangin ng alitan at ang alaala ni Akabe ay patuloy na bumangon sa hangin bilang isang madilim na anino sa lupaing ipinangako, ang Ramote Gilead ay nanatili bilang isang nakalimutang kuta sa pagitan ng mga burol at matatarik na lambak, tinatabingan ng mga alingawngaw ng digmaan. Dito, kung saan ang mga bato ay nag-iingat ng alingawngaw ng mga digmaan ng nakaraan, ang mga tolda ng mga sundalo ay nanginginig sa lamig ng silangang gabi. Ang salita ng Panginoon ay nagsimulang kumalat tulad ng isang bulong sa mga matuwid, isang tinig na hindi naghahanap ng madla, kundi ng isang nag-iisang puso na natututo ng makinig. Sa parehong panahong iyon, habang si Joram, anak ni Akabe, ay nananatili sa kampo at naghihintay ng resulta ng pagpapagamot sa sugat mula sa labanan, isang batang propeta, disipulo sa mga anak ng mga propeta ni Eliseo, ay naramdaman ang banal na tawag. Hindi sa ingay ng kulog ni sa kidlat, kundi sa banal na katahimikan ng pagsunod. Sinasabi sa kasulatan na si Eliseo, isang lingkod ng Diyos, ay tinawag ang isa sa mga anak ng mga propeta at sinabi sa kanya, "Ihagod mo ang iyong balakang, kunin ang baso ng langis sa kamay at pumunta sa Ramote Gilead. Pagdating mo roon, hanapin si Jehu, anak ni Josaphat, anak ni Ninsi. Pumasok at dakpin siya. Tumayo mula sa gitna ng kanyang mga kapatid at dalhin siya sa silid. Pagkatapos kunin ang baso ng langis at ibuhos ito sa kanyang ulo at sabihin, 'Ganito ang sabi ng Panginoon, inungi kita bilang hari sa Israel.' Pagkatapos ay buksan mo ang pinto at tumakas ng hindi huminto." Habang ang batang propeta ay naghahanda para sa kanyang misyon, ang kampong Israel ay nanginginig sa tensyon ng mga sundalo na nagmamasid mula sa malayo. Ang mga mandirigma, pinalakas ng paghihintay at alikabok, ay nagsasalita ng tahimik tungkol sa mga plano ng mga hari at ang kahinaan ng kanilang mga tadhana nang hindi nila alam na ang Diyos ay pumili na ng isang instrumentong nakatago, malayo sa ingay ng mga palasyo at kapulungan, isang lalaking pinalakas sa apoy ng pagsunod at paghihintay. Siya ay isang kapitan ng hukbo, naglilingkod ng may matibay na determinasyon sa ilalim ng pamumuno ni Joram. Ngunit sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, nararamdaman ang kaba kung sino siya tinawag upang maging. Kahit hindi niya alam, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo tulad ng isang tagapagbantay. Ngunit ang tunay na tagapagbantay ay ang Diyos na nakikita ang lahat at nagtatasa ng lahat. Sa mga panahong iyon, ang tinig ni Eliseo ay iginagalang, kinatatakutan at madalas na hindi nauunawaan sapagkat marami ang nag-uugnay sa mga salitang propetiko sa mga pampublikong milagro o galit na mga paninira. Ngunit dito, ang Espiritu ay pumili ng kumilos ng lihim sa kababaang loob ng isang hindi inaasahang pagbisita. Kaya nang sumikat ang araw sa Ramote at naglaho ang hamog mula sa mga bukirin, kung saan ang mga kabayo ay humihinga bago ang labanan, umalis ang batang propeta, dala ang kanyang pananampalataya sa salita na kanyang natanggap at isang maliit na bote ng langis, tanda ng konsagrasyon at paghuhusga. Dahil ang pag-aango sa Israel ay hindi lamang isang ritual, ito ang mismong esensya ng pananampalataya, ang tatak ng Diyos sa tadhana ng mga tao. Bawat hakbang ay isang akto ng pananampalataya. Bawat tibok ng puso ay isang tugon sa tawag sa tahimik na tinig ng kataas-taasan. Pagdating sa kampo, hinanap ng propeta ang mga tao at nang dumating sa mga tolda, nakita ni Kapitan Jehu na siya ay napapaligiran ng kanyang mga kasama, mga mandirigmang armadong. Ang kanyang tinig ay matigas, ngunit ang batang propeta ay nagsalita ng may galang at kagyat na pangangailangan. "Kapitan, may isang salita ako para sa iyo." Tumayo si Jehu, iniwan ang kanyang baluti at karga.
Ang figura ng autoridad, handang makinig, ay dinala siya sa isang sulok, sa isang mapagpakumbabang silid, malayo sa mga mata ng mga curious na tao. Dito, sa dilim, bahagyang iniilawan ng liwanag ng hapon, itinaas ng batang propeta ang baso at ibinuhos ito sa ulo ni Jehu na nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, inungi kita bilang hari sa bayan ng Panginoon, sa Israel. Wawasakin mo ang bahay ni Akabe, ang iyong Panginoon, upang maipaghiganti ko ang dugo ng aking mga lingkod, ang mga propeta, at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon na ibinuhos ni Jezabel. Ang buong bahay ni Akabe ay mawawala." Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, ang langis ay dumadaloy sa mga templo ni Jehu bilang tanda ng isang hindi maibabalik na eleksyon. Ang atmosfera ay naging mabigat. Ang presensya ng Diyos ay bumalot sa silid at sa sandaling iyon, natupad ng propeta ang kanyang misyon, binuksan ang pinto at tumakas ng hindi naghihintay ng sagot. Alam na ang pagsunod sa banal na utos ay higit sa anumang parangal ng tao. Nanatiling nag-iisa si Jehu. Ang langis ay sariwa pa sa kanyang buhok, ang bigat ng salita ay umaalulong sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang takot at tapang na magkasabay sa isang tibok ng puso. Hindi siya humingi ng mga palatandaan, hindi siya naghanap ng daan para makalabas. Alam niyang dumating na ang oras ng Diyos at ang mga araw ng bahay ni Akabe ay bilang na. Sa labas, patuloy ang kasayahan sa kampo, hindi alam ang kosmikong pagbabago na kaninang nangyari sa lihim. Ang Ramoth Gilead ay isang tahimik na saksi sa eleksyon ng isang bagong hari, ngunit pati na rin sa simula ng isang serye ng mga paghuhusga at kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang kwento ng Israel ay nagbago magpakailanman, at ang tinig ng Panginoon na siyang bumulong sa katahimikan, ngayon ay umaabot sa tadhana ng isang tao at ng isang bansa. Dito nagsisimula ang landas ni Jehu sa ilalim ng langis at salita, isang landas na magdadala sa kanya mula sa pagiging hindi kilala ng mga kapitan papunta sa palasyo ng mga hari, mula sa alikabok ng kampo hanggang sa trono na may tatak ng paghuhusga at pangako. Nang bumagsak ang gabi, nawala ang propeta sa pagitan ng mga tolda, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay hindi tumiwalag kay Jehu. Ngayon, hindi niya alam, dala niya sa kanyang mga balikat ang bigat at kaluwalhatian ng walang hanggan na layunin. At habang ang gabi ay bumagsak sa Ramot at ang mga bituin ay nagsilbing saksi sa katuparan ng propesiya, ang kwento ay nagsisimula pa lamang. At ang bulong ng Diyos na minsan ay nagpagising sa isang kapitan sa pagtupad ng tungkulin ay naghahanda ng umuga ang mga pundasyon ng kaharian. Dahil kapag ang langis ay dumadaloy at ang salita ay binibigkas, wala nang maaring maging pareho. Kaya habang ang kampo ay natutulog at ang mga layunin ng kataas-taasan ay hinahabi sa mga anino, ang kwento ay sumusunod sa kanyang takbo. Pinapangunahan si Jehu at ang buong Israel patungo sa paghuhusga na inihayag, patungo sa araw kung saan ang tinig ng Panginoon ay tataas, hindi bilang isang bulong, kundi bilang isang sigaw sa palasyo, kung saan ang langis at ang paghuhusga ay magsasama upang tupdin ang kalooban ng banal na Diyos para sa kanyang bayan. At sa bukas na horizon, ang kwento ay nagpapatuloy, wala pang katapusan, na nag-uugnay sa sandaling ito sa susunod na hakbang ng walang katapusang proyekto sa mabigat na katahimikan na nagsusunod dito. Pagdating ng umaga, kapag ang hangin ay mahina pa at ang amoy ng basang lupa ay pumupuno sa hangin, tulad ng hamog na pumupuno sa hangin, si Jehu ay nananatiling hindi gumagalaw, ramdam pa ang malamig na langis sa kanyang ulo, habang ang salitang ipinasok sa kanya ay umuugong sa loob niya na may lakas ng isang tahimik na kulog.
Sa labas, ang mga kapitan at mga sundalo ng Ramoth Gilead ay abala sa araw-araw na paghahanda. Hindi alam na isa sa kanilang mga pinuno ay tumanggap ng misyon mula sa makapangyarihan sa lahat. Isang misyon na hindi lamang magmamarka sa kwento ng isang tao, kundi magbabago ng tadhana ng buong bansa. Ang batang propeta na ang misyon ay lubhang mapanganib at mahalaga ay dumadaan sa mga anino ng kampo. Ang kanyang puso ay bumibilis hindi dahil sa takot sa mga tao, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitiwan niya. Sapagkat ang nagdadala ng mensahe ng Diyos ay dumaraan sa isang landas na hindi kanyang sariling landas, tanging ang tiwala sa tinig na nagpapadala sa kanya ang gumagabay. Abang ang hamog ng umaga ay natutunaw, nararamdaman ni Jehu ang mga mata ng kanyang mga kasama. Napansin sa kanyang mukha ang isang hindi pangkaraniwang kislap, isang hindi kilalang pag-uugali. Nang hindi pa isiniwalat kung ano ang nangyari, si Jehu ay nagmumuni-muni, naaalala kung paano siya dinala ng propeta. Nang hindi binanggit ang kanyang pangalan, sa isang sulok inilayo siya mula sa iba at dinala siya sa tolda kung saan ang pabango ng langis ay pumupuno sa paligid na ginagawang nararamdaman ang presensya ng Diyos. Siya ay nakikinig, hindi tulad ng isang taong nakikinig sa mga anunsyo ng tao, kundi tulad ng isang taong tumatanggap ng isang hindi mapapalitang hatol mula sa langit. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Inungi kita bilang hari sa Israel. Wawasakin mo ang bahay ni Akabe, ang iyong Panginoon, upang maipaghiganti ko ang dugo ng aking mga lingkod, ang mga propeta, at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon na ibinuhos ni Jezebel. Ang buong bahay ni Akabe ay mawawala." Mga salitang tumama sa kanyang kaluluwa at nag-iwan ng isang hindi malilimutang marka. Nang lumabas si Jehu mula sa tolda, tinanong siya ng kanyang mga kasama, "Ayos lang ba? Bakit iyon baliw na iyon ay dumaan upang makipag-usap sa iyo?" Ngunit sumagot siya ng maingat. Alam na ang pagpapahayag ng angsyon ay hindi maaaring tratuhin ng basta-basta, sapagkat ang langis na ibinuhos ng Diyos ay hindi para sa pagpapakita ng kayabangan o publiko, kundi para sa pagsunod at tamang pag-iisip. Sa wakas, pinapalakas ng Espiritu, inihayag ni Jehu ang katotohanan. "Inungi ako bilang hari sa Israel." Ang mga kapitan, naguguluhan at natatakot sabay-sabay, ay inilatag ang kanilang mga balabal sa ilalim ng kanilang mga paa at tinuktok ang tambol. Ipinahayag, si Jehu ay hari. At sa ganoong paraan, sa puso ng kampo, malayo sa ingay ng mga palasyo at politika ng Samaria, natupad ang pinili ng Diyos, isang pinili na hindi sumusunod sa lohika ng mga tao, ni sa pagkakasunod-sunod ng mga hari, kundi ayon sa sovereign na plano ng kataas-taasan. Sa lihim at natagong gawaing ito, kahit na sa ilalim ng balabal ng diskuwento, nagsimula ang paghuhusga laban sa bahay ni Akabe, sapagkat nakita ng Panginoon ang dugo ng kanyang mga lingkod. Ipinuhos niya ang dugo ng kanyang mga lingkod at narinig ang sigaw ng mga matuwid. Ang batang propeta sa kanyang bahagi ay nawala sa mga landas ng Gilead, dala ang bigat at kaluwalhatian ng pagsunod. Alam na ang kanyang papel ay hindi ang pagiging pangunahing bida, kundi ang tapat na tagapagdala ng mensahe. At dito nagsisimula ang kwento ng angsyon ni Jehu, na naging isang lihim na bukas, isang bulong na kumakalat sa kampo at kinakalabit ang tiwala ng mga makapangyarihan. Dahil kapag ang Diyos ay nagtataas ng isang tao, ginagawa niya ito ng tahimik, ngunit may lakas na walang makakapigil. Ang lihim na angsyon ni Jehu na pinili ng Diyos at hindi ng estratehiya ng tao ay nagpapasimula ng isang serye ng mga pangyayari na malapit ng magpaguluhan ang mga pundasyon ng Israel. Samantala sa Samaria at Jezreel, ang mga hari at prinsipe ay patuloy na abala, tiwala sa kanilang kapangyarihan. Ang mga ito'y ipinanganak mula sa kanilang mga ninuno. Hindi alam na ang langis ay ibinuhos na sa napili at ang paghuhusga
ay papalapit na patungo sa kanila tahimik. Sa gabi, nagmumuni-muni si Jehu tungkol sa kabigatan ng tawag. Naramdaman niya ang kalungkutan ng isang tao na nagdadala ng lihim na nagtatangi sa kanya mula sa iba. Kahit sa mga nagtatangi sa kanya at sa dilim, itinataas ang kanilang mga espiritu sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Panginoon, kung inilagay mo ang iyong kapangyarihan sa akin, langis sa aking ulo, bigyan mo ako ng lakas upang tupdin ang iyong salita. Huwag hayaang maghari sa akin ang kaluwalhatian o takot, kundi ang bigat ng iyong katarungan. Sapagkat ang paghihiganti ay iyo at ang kaligtasan ay iyo rin. Kaya sa pagitan ng mga inaasahan at takot, ang mga bagay ay lumulutang sa hangin. Ang kampo ay natutulog, ngunit ang mga langit ay nagmamasid at ang Espiritu ng Diyos ay nagsisimulang ilipat ang mga piraso ng isang paghuhusga na matagal nang ipinahayag. Ang batang propeta ngayon ay malayo, ay lihim na pinagpapala ang pagsunod ni Jehu. Habang sa mga lambak at burol ng Gilead, ang pangako ng isang bagong panahon ay nakabitin. Isang araw kung saan ang lihim ay hindi na lihim at ang langis na ibinuhos sa mga anino ay magliliwanag sa ilalim ng liwanag ng paghuhusga. Dahil hindi nakakalimot ang Panginoon at ang oras ng kanyang pagpakikialam ay papalapit na. Ang kwento ay hindi nagtatapos doon dahil ang bulong ay nagiging isang utos at ang lihim na pag-a-anoint ay naghahanda upang pumutok sa mga trono at mga palasyo. Doon kung saan ang katarungan ng Diyos ay hindi maaaring ipagpaliban, ang kwento ay nagpapatuloy. Ang landas ni Jehu ay umuusad, ginagabayan ng tinig na nagsalita sa lihim, patungo sa makikitang katuparan ng walang hanggang salita. At gayon, nang sumikat ang unang liwanag ng umaga sa mga bundok ng Gilead at ang hangin ay inalog ang mga bandila ng kampo na tinabunan ng alikabok, ang langis ay kumikislap pa rin sa noo ni Jehu. Hindi nakikita ng mga mata ng tao, ngunit hindi maipaliwanag para sa sinumang pinili ng kataas-taasan. Sapagkat sa langis na iyon, hindi lamang isang ritual na pabango ang naroroon, kundi isang langit nung pasanin na nagmarka ng simula ng mga pinakamagulong araw na naranasan ng bahay ni Israel. Dahil ang pag-a-anoint ng Panginoon ay hindi isang walang laman na salita, at ang paghuhusga na ipinahayag sa pamamagitan ng bibig ng Panginoon ay ang katotohanan. Nagsisimula ng matupad ang mga propesiya kahit na ang mga hari at prinsipe ay hindi inaasahan ito. At gayon habang si Jehu ay nananatiling matatag sa pagitan ng kanyang mga kasamahan, ang eko ng utos ay umaabot. Isang banal na apoy ang sumik sa kanyang loob. Ang kanyang espiritu ay nag-aatubili sa pagitan ng paggalang at determinasyon, sapagkat narinig niya ang mga salitang hindi maaaring baliwalain o ipagpaliban. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Inungi kita bilang hari sa Israel. Wawasakin mo ang bahay ni Akabe, ang iyong Panginoon, upang maipaghiganti ko ang dugo ng aking mga lingkod, ang mga propeta, at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon na ibinuhos ni Jezabel. Ang buong bahay ni Akabe ay mawawala. At ang langis na ibinuhos ng lihim ng batang propeta. Ang propeta ay ngayon ang naghahayag ng isang banal na digmaan, sapagkat kung saan ibinubuhos ang langis at ang salita ng paghuhusga ay binibigkas, doon ay may pag-asa. Kapag binanggit na ang tadhana ng mga tao at mga kaharian ay hindi na sa kanila. Si Jehu na pinili sa kalungkutan at ipinahayag na hari sa pagitan ng mga kapitan, ay nakaramdam na ang utos na tinanggap ay hindi lamang isang pag-aangat, kundi isang pasanin din. Ang simula ng paghuhusga ng Diyos ay magiging walang awa, ngunit maawain sa kanyang katarungan, kaya't ang bagong hari ay hindi umakyat sa trono sa gitna ng mga palakpakan at hindi siya pinalamutian ng mga kasuotan ng realeza.
Binilisan niya ang kanyang espada ng matibay na layunin ng sumusunod. Alam na ang dugo ay sumisigaw mula sa lupa at ang banal na pasensya ng Diyos ay hindi nakakalimot. Sa Ramoth Gilead, habang inuulit ng mga sundalo ang kanilang mga gawain, kumalat ang balita tulad ng apoy sa tuyong dayami. Si Jehu ay pinili bilang hari. Ang mga pinakamatapang ay nakilala ang bigat ng sandali at inihanda ang kanilang mga puso sapagkat alam nilang ang digmaan ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi laban sa kasamaan na nakatanim sa trono ng Israel. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang kampo. Ang mga sibat ay tinipon, ang mga kabayo ay nasadal at ang mga karwahe ay nakaayos sapagkat ang langis ng propeta ay ngayon ang bandila ng katarungan ng Panginoon. At bawat sundalo ay naramdaman sa kanyang dibdib ang pagkaalala ng mga propetikong panahon. Hindi ito mga araw ng rutina o politika, kundi mga araw ng kaganapan, mga araw kung saan ang salita ng Diyos ay bumababa tulad ng isang espada at niyayanig ang mga pundasyon ng kapangyarihan. Si Jehu na nakapalibot ng kanyang mga lalaki ay nag-utos ng katahimikan tungkol sa pag-a-anoint hanggang ang kamay ng Diyos ay magbukas ng daan. Ngunit ang kanyang mukha na binago ng banal na karanasan ay hindi kayang itago na isang hindi maibabalik na bagay ang nagsimula. Malayo mula sa Ramoth sa Jezreel, ang hari na si Joram ay nagpapagaling mula sa mga sugat, hindi alam na ang hatol ay naipahayag na. At ang langis, tanda ng banal na eleksyon, ay nagdadala ng aura ng paghuhusga. Samantala si Jezabel, ang reyna, ay nagpapatuloy sa kanyang mga ritual sa mga marangyang palasyo. Hindi alintana ang tadhana na naghihintay sa kanya. Si Jehu ay lumapit ng matatag sapagkat ang katarungan ng Diyos ay hindi nakakalimot ni hindi pinapansin ang inosenteng dugo. Ang mga sugo ni Jehu ay umalis ng tahimik, dala ang pagkadalian ng banal na utos. Sapagkat ang tinig ng propeta at ang langis na nagmarka sa kanyang noo ay nagtulak sa kanya patungong Jezreel, isang lugar kung saan ang pangako at paghuhusga ay magsasanib sa mga mata ng buong bansa. At gayon, tulad ng isang ilog na biglang dumaan sa mga dam, ang kapangyarihan ng Diyos ay pinakawalan sa Israel. Bawat sundalo ay naramdaman ang bigat ng sandali. Alam nilang hindi ito isang rebelyon ng tao ni simpleng pagbabago ng kapangyarihan, kundi ang katuparan ng walang hanggang salita. Sapagkat kapag ang langis ay nagmamarka ng simula ng paghuhusga, ang karakter ng mga tao ay nasusubok at ang kanilang mga nakatagong intensyon ay nahahayag. Ang marcha patungong Jerusalem ay nagsimula ng dahan-dahan, ngunit matatag sa kabila ng ingay ng mga karwahe at alikabok mula sa mga kabayo. Ang katiyakan na ang Panginoon mismo ang nangunguna. Si Jehu ay nagdalawang isip at tumigil upang isaalang-alang ang mga magiging epekto, sapagkat naunawaan niya na ang langis ng propeta ay hindi ibinubuhos ng walang dahilan at ang katarungan ng Diyos ay hindi matitinag kapag dumating na ang oras. Kaya't ang landas patungong palasyo ay tinahak. Ang paghuhusga ay nagpapatuloy tulad ng bagyong hindi matitinag. At ang kwento ng Israel ay mananatiling nakatatak sa araw na ang langis ng anksyon at ang salita ng propeta ay nagsanib upang ibalik ang nawalang kabanalan. Kaya't sa hangin na puno ng mga inaasahan at sagrado na takot, ang prosesyon ay umusad, dala ang bigat ng paghuhusga at ang pag-asa ng kaligtasan. At habang ang araw ay lumulubog at ang mga anino ay humahaba sa lupa ng mga sinaunang patriarka, ang kwento ay nagpapatuloy sa kanyang walang katapusang landas. Pinangunahan si Jehu at ang kanyang bayan sa hindi maiiwasang pagharap sa tadhana ng bahay ni Akabe. Sapagkat kapag ang langis ay ibinuhos at ang tinig ng Diyos ay bumangon, ang kwento ng mga tao ay nagbabago at wala ni isang palasyo gaano man kataas ang makakatagilid sa utos ng kataas-taasan.
Kaya't dumarating ang oras kung saan ang paghuhusga at awa ay magsasalubong sa mga mata ng buong Israel. At ang propetikong salita na itinanim sa lihim sa Ramoth Gilead ay sisibol sa pagbagsak ng mga trono at sa pagbagsak ng mga nakalimot sa Diyos na buhay. Sapagkat ang langis na nagmamarka ng simula ng paghuhusga ay ang tatak ng kalooban ng Panginoon. Ito rin ay isang anunsyo ng nalalapit na pagbabalik loob. At si Jehu ay naglalakad para sa pangako na ito, pinalakas ng lakas na tanging mula sa pagsunod sa tinig na tumatawag mula sa walang hanggan. Kaya't ang kwento ay nagpapatuloy, hindi pa tapos, na nag-uugnay sa tadhana ni Jehu sa hinaharap na labanan na magmamarka sa araw, kung saan ang salita ng Diyos ay magiging nakikita sa mata ng tao. Habang ang araw ay sumikat sa malalawak na burol na nakapalibot sa Ramoth Gilead, at ang hangin ng umaga ay nagdala ng mga eko ng mga sinaunang panahon, mga sumpa at mga labanan na nakalimutan, si Jehu ay naghahanda hindi tulad ng isang karaniwang tao, kundi tulad ng isang nilalang na ang langis ng banal na eleksyon ay dumapo. Sapagkat ang puso ng kapitan ngayon ay tumitibok alinsunod sa utos ng Diyos at sa kanyang mga kaisipan, bagamat sugatan pa rin ng kamalayan ng bigat ng paghuhusga, patuloy siyang nagsusumikap para sa planong kailangang matupad. Ang kanyang mga kamay, sanay hawakan ang espada at pamunuan ng kanyang mga tao sa init ng labanan. Ngayon ay nararamdaman ang banal na panginginig ng isang nagdadala ng katarungan ng Panginoon. Alam ni Jehu na ang landas na kanyang tatahakin ay hindi ang daan ng ambisyon o paghihiganti ng tao, kundi ang landas kung saan ang pagsunod at banal na takot ay nagtuturo ng ruta para sa mga pinili. Kaya, habang ang kampo ay gumigising at ang mga kapitan ay nagbubulong tungkol sa pag-a-anoint, pinagtatagpo ni Jehu ang kanyang pinakamagiging tapat na mga kasama. Tinitingnan sila ng may kabigatan ng isang taong alam na ang buhay at kamatayan, ang trono at pagkawasak ay maaaring magdepende sa isang araw lamang. Doon, ang tunog ng mga karwahe at ang hiyaw ng mga kabayo ay umabot sa malayo. Isang hudyat ng nalalapit na pag-alis patungong Jezreel, ang lungsod ng mga hari, kung saan si Jehu ay magiging saksi sa pinakamadilim na lihim ng bahay ni Akabe. Sa paglalakbay na ito, nanatiling tahimik si Jehu, nagmumuni-muni sa propetikong salitang ibinigay sa kanya. Inungi kita bilang hari sa Israel. Wawasakin mo ang bahay ni Akabe, ang iyong Panginoon, upang maipaghiganti ko ang dugo ng aking mga lingkod, ang mga propeta, at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon na ibinuhos ni Jezebel. Ang buong bahay ni Akabe ay mawawala. Habang ang mga karwahe ay dumadaan sa gitna ng hamog at alikabok ng umaga na umaabot mula sa mga kabayo, naisip ni Jehu na ang trono na naghihintay sa kanya ay hindi kaluwalhatian o ginto, kundi dugo, paglilinis at paghuhusga. Nang malapit na sila sa Jezreel, nakita ng bantay sa pader ang isang ulap ng alikabok at ipinaalam kay Huram, ang hari na sugatan at nagpapahinga sa palasyo. Inutusan niyang magpadala ng mga mensahero upang tanungin ang tungkol sa pagdating ng biglaang hukbong ito. Isa-isa, ang mga mensahero ay lumabas upang salubungin si Jehu at nagtanong, "May kapayapaan ba?" Ngunit nanatili si Jehu sa salita ng Panginoon at sumagot, "Anong kinalaman mo sa kapayapaan? Bumalik ka at sumunod sa akin." At sa gayon, ang mga sugo isa-isa ay sumama sa martsa ng kapitan. Nakaramdam na sa araw na iyon ay hindi sila nagmartsa sa ilalim ng bandila ng mga tao, kundi sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Si Huram, nang makita niyang walang bumalik mula sa mga sugo, nagpasya siyang lumabas sa kanyang karwahe kasama si Akazias, hari ng Huda, at hinarap si Jehu sa mga bukirin ng Nabote, kung saan ang dugo ng matuwid ay ibinuhos matagal na panahon na bilang katuparan ng propesya ni Elias. Hindi nagatubili si Jehu
Nang sumigaw si Huram, "May kapayapaan ba, Jehu?" Sumagot siya, "Anong kapayapaan? Samantalang ang mga pangangalunya ni Jezabel, ang iyong ina at ang kanyang maraming salamangka ay nananatili pa." Pagkarinig sa mga salitang ito, sinubukan ni Huram na tumakas, ngunit si Jehu ay kumuha ng kanyang pana at nagpaputok. Tinamaan siya ng malubha. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapitan, itapon siya sa kampo ng Nabote ayon sa salita ng Panginoon. Kaya ang dugo ng hari ay nagdungis sa lupa na hindi matuwid na kinuha ng kanyang ama. At ang paghuhusga ng Diyos ay naging nakikita sa mata ng lahat. Si Ozias, nang makita ang kapalaran ni Huram, ay tumakas din. Ngunit hinabol siya ni Jehu at tinamaan siya. Natupad ang hatol laban sa bahay ni Akabe. Sa araw na iyon, si Jehu ay naging hari, hindi ayon sa kalooban ng mga tao, kundi ayon sa utos ng kataas-taasan. At ang trono na tinanggap niya ay nadungisan, hindi lamang ng dugo ng mga nahulog na hari, kundi ng katarungan ng Diyos na nagnanais linisin ang lupa mula sa idolatriya at katiwalian. Ang mga tao na saksi sa mga pangyayaring ito ay nauunawaan na ang kamay ng Panginoon ay nakialam at ang oras ng paghuhusga ay dumating na. Ang mga pinto ay bumukas, hindi para sa mga pagdiriwang o kasiyahan, kundi para sa isang banal na takot. Ang pangalan ni Jehu na dati ay binubulong sa lihim, ay ngayon ay binanggit na may gulat at panginginig sapagkat ang kapitan ay tinawag sa trono ng dugo at sa ilalim ng kanyang impluensya, ang Israel ay haharapin ng katotohanan at kabanalan ng Diyos na hindi nakakalimot o nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. Kaya habang ang gabi ay dumapo sa mga pader ng Jezreel at habang ang balita ng paghuhusga ay kumakalat sa buong bansa, pumasok si Jehu sa palasyo hindi bilang isang mananakop ng tao, kundi bilang isang instrumento ng paghuhusga ng Diyos. At ang kwento ay nagpapatuloy sa kanyang landas ng walang katapusan dahil ang landas na binuksan ng langis at ng espada ay magdadala sa Israel upang makita ang kaganapan ng katarungan ng Diyos. At ang kwento ay nagpapatuloy sa pagitan ng panginginig ng mga pader ng palasyo at ang inaasahan ng isang bayan na sa isang araw nakakita ng katuparan ng walang hanggang salita, naglalakad patungo sa mga araw kung saan ang paghuhusga ay magiging kumpleto at ang pangalan ni Jehu ay babanggitin. Ang pangalang iyon ay mananatili sa alaala ng mga henerasyon. Dahil kapag tinawag ng Diyos ang isang kapitan sa trono ng dugo, hindi na magiging pareho ang kwento at ang naratibo ay magpapatuloy ng walang patid na nakakabit sa bawat sandali ng susunod na banal na plano. At habang ang dugo ni Huram ay nagdungis pa sa lupa sa rehiyon ng Nabote, ang bulong-bulungan ng paghuhusga ay bumagsak bilang isang balabal ng takot sa mga pader ng Jerusalem. Ang alaala ng batang propeta na ipinadala ni Eliseo ay muling umalingaw-ngaw bilang isang lihim na eko sa mga pasilyo ng kapangyarihan at sa kamalayan ni Jehu. Sapagkat ang mensaherong iyon na tapat sa tinig ng kataas-taasan ay hindi naghahanap ng kaluwalhatian ni pagkilala. Ang tanging misyon niya ay ipahayag ang salita at tuparin ito, upang pagkatapos ay mawala sa mga anino ng pagkatapon at alikabok ng mga daan. Tulad ng inilarawan ng mga kasulatan, kunin ang boteng ito ng langis at pumunta sa Ramote Gilead. Hanapin si Jehu, anak ni Josaphat, anak ni Ninsi. Pumasok at dakpin siya. Ihiwalay siya mula sa kanyang mga kapatid at dalhin siya sa kwarto. Pagkatapos kunin ang baso ng langis at ibuhos ito sa kanyang ulo at sabihin, "Ganito ang sabi ng Panginoon, inuunggi kita bilang hari sa Israel." Pagkatapos ay buksan mo ang pinto at tumakas ng hindi huminto. At iyon ang ginawa ng batang propeta dahil ang bigat ng salita ay hindi lamang nakadagan kay Jehu, kundi pati na rin sa naghayag nito, na alam na ang iminungkahing paghuhusga ay darating sa lahat ng nakatira sa bahay ni Akabe.
Kaya habang si Jehu ay umuusad sa kanyang kampanya ng paghuhusga, ang propeta ay malayo na mula sa lungsod, dumadaan sa mga nakatagong daan, tinatahak ang mga ilog at lambak, iniiwasan ang anumang lugar na maaring magdala ng mga hinala o panganib sa kanya, sapagkat wala ng mas malaking seguridad kaysa sa pagsunod sa banal na utos. Ngunit wala ring mas matinding takot kaysa sa pagiging tagapagdala ng isang katotohanan na yayanig sa mga kaharian. Ang batang propeta ay tumakbo hindi lamang upang iligtas ang kanyang buhay, kundi upang ang salita ay hindi mapigilan ng hindi paniniwala o ng paghihiganti mula sa mga tumututol sa plano ng Diyos. At habang ang balita ng pag-aalsa ni Jehu ay kumakalat tulad ng apoy sa tuyong dayami, ang mga tapat sa mga anak ng mga propeta ay nataranta, alam na nagsimula na ang panahon ng paglilinis. Ang pagkadalian ng salita ay mas malakas kaysa sa takot ng tao, sapagkat ang mensahe ng Diyos ay kailangang mapanatili ng buo, nang hindi nagdaragdag ni nag-aalis mula dito. At ang sinumang tinawag upang ipahayag ito ay kailangang matutong mabuhay sa pagitan ng panganib at pananampalataya. Kaya sa mga oras na sumunod sa pagkamatay ni Joram at ang pagtakas ni Acazias, ang batang propeta ay nakarating sa isang liblib na kanlungan kung saan ang iba pang mga lingkod ni Eliseo ay naghihintay ng kumpirmasyon ng katuparan ng propesiya. Doon, sa gitna ng mga bulong at mga panalangin, ibinahagi nila ang mga pangyayaring naganap sa Ramote Gilead at Jezreel, at pinuri ang Diyos ng Israel na nag-aangat at nagbabagsak, na nag-a-anoint at naghuhusga. Ang mga matatandang propeta nang marinig ang kwento ng batang propeta ay nakilala ang kamay ng Panginoon at naalala kung paano ipinrupisya ni Elias ang kung ano ang ngayon ay natupad sa harap ng mata ng isang henerasyong matagal nang dumaan sa katarungan. Ngunit sa mga patio ng palasyo at mga plaza ng Jezreel, ang mga tao ay nahati sa pagitan ng pagkabigla at takot. Ang ilan ay bumubulong na dumating na ang oras ng paghihiganti ng mga propeta. Ang iba naman ay natatakot na ang galit ni Jehu ay hindi titigil sa harap ng sinuman. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang pagkadalian ng salita ay patuloy na ang nagiging puwersa sa likod ng bawat hakbang, sapagkat nagsalita na ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay hindi titigil na magbalik. Ang batang propeta pagod, ngunit suportado ng tiwala sa pagsunod, ay naunawaan na ang kanyang pagtakas ay hindi pagtakas mula sa responsibilidad, kundi isang pagsunod sa utos na tumakas at umalis upang ang salita ay magawa ang kanyang gawain. Sapagkat ganito kumikilos ang Espiritu ng Diyos mula pa sa mga sinaunang panahon sa pamamagitan ng mga tao, instrumento ng pagiging simple at pansamantalang, upang mag-apoy ng mga apoy na nagbabago hanggang sa magbago ang mga puso ng mga hari at mga bansa. Ganito ang kwento ng propetang nagdadala ng langis at tumatakas pagkatapos sabihin ang salita. Ang paghuhusga ay nagiging simbolo ng pagkadalian ng banal na mensahe, sapagkat bawat salitang binibigkas mula sa mga labi ng Diyos ay ang binhi ng kaganapan at ang espada ng pagpapasya. At habang ang propeta ay nawawala sa pagitan ng mga bundok, ang salita ay hindi nauubos. Sa kabaligtaran, ito ay sumikpa ng mas malakas sa kamalayan ni Jehu at sa tadhana ng Israel. At ang kwento ay hindi nagtatapos dito, sapagkat ang gawain ng propesya ay nagpapatuloy. Ang teksto ay patuloy na umuugos sa pagitan ng pagkadalian ng pagpapahayag at ang takot na manahimik na nag-uugnay ng pagtakas ng propeta sa susunod na malaking eksena ng paghuhusga ng Diyos na magaganap sa palasyo, kung saan ang tadhana ni Jezabel at ng bahay ni Acabe ay nakabitin sa isang sinulid, hindi nakikita na hinabi ng kamay ng kataas-taasan. Gayon ang kwento ay nagpapatuloy
nag-uugnay ng pagkadalian ng salita at ng walang hanggan bigat ng utos ng Diyos, na may katiyakan na walang mensaheng ipinadala mula sa itaas ang hindi maaabot habang ang Espiritu ay gumagabay sa landas ng mga sumusunod. Habang ang alikabok na tinangay ng mga karwahe ni Jehu ay nakikita sa horizon at ang araw ay lumubog sa mga bukirin ng Jezreel, ang lungsod ay nanginginig sa ilalim ng hindi nakikitang bigat ng natupad na propesya. Ang mga pader, mga sinaunang saksi ng mga lihim at pagtataksil ay umaalog sa eko ng sigaw ng isang bayan na nahati sa takot at pag-asa, sapagkat alam ng lahat na ang katarungan ng Diyos na ipinropesiya ng mga propeta ay hindi kailanman nananatiling natutulog. At ang mga araw ng pagpaparaya sa kasamaan ng bahay ni Akabe ay malapit ng matapos. Ang mga bantay na nakaposisyon sa tore ay nakita ang hukbo ni Jehu na papalapit at ipinaalam ito sa palasyo, kung saan si Joram na nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat at si Jezabel na nakasuot ng kanyang mga royal na damit at mayabang ay naghahanda upang harapin ang araw na magbabago sa kwento ng Israel. Ipinapaabot ng mga kasulatan kung paano si Joram nang marinig ang ulat ng mga bantay ay inutusan ng kanyang mga mensahero na lumabas at salubungin si Jehu upang itanong tungkol sa kakaibang pangkat. At ang mga sugo na nagtanong, "May kapayapaan ba?" ay tumanggap kay Jehu ng sagot na magpapatakda sa tadhana ng kaharian. "Ano ang pakialam mo sa kapayapaan? Bumalik ka at sumunod sa akin." At sa ganoon, ang takot ay kumalat tulad ng isang makapal na anino sa buong lungsod. Nang makita ni Joram na wala sa mga sugo ang bumalik, siya ay umakyat sa kanyang karwahe kasama si Akasyas, hari ng Huda, at lumabas upang salubungin si Jehu sa mga bukirin sa bahay ni Nabote, kung saan ang inosenteng dugo ay sumigaw sa mga langit ilang taon na ang nakalipas. Sa banal at malungkot na lugar na iyon, natupad ang salita ng propeta. Si Jehu, itinaas ang kanyang pana, ay tinamaan si Joram ng malubha na nahulog sa lupa ng Nabote. Ang kanyang mga lingkod ay inihiga ang katawan sa lupa, alinsunod sa utos na ibinigay ng Panginoon kay Elias. Ang katarungan ay dumating tulad ng isang kulog, hindi lamang kay Joram, kundi sa buong dinastiya ni Akabe. Sinubukan ni Akasyas na tumakas, ngunit siya rin ay nahabol at tinamaan, tumakas patungong Megiddo, kung saan natagpuan niya ang kamatayan. Ganito nagtapos ang mga araw ng kasunduan ng kasamaan sa pagitan ng Israel at Huda. Ang balita ng mga pangyayaring ito ay kumalat sa Jezreel tulad ng apoy sa tuyong dayami, at ang palasyo ay nanginig sapagkat alam ng lahat na ang kamay ng Diyos ang gumagabay sa mga pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Jehu sa lungsod hindi bilang isang usurper, kundi bilang tagapagpatupad ng kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga karwahe ay umuugong sa mga bato, ang mga pinto ay bumukas sa kanyang harapan, at ang bayan na saksi sa pagbagsak ng mga hari ay naunawaan na nagsimula na ang isang bagong panahon, isang panahon na tinatakan ng paghuhusga. Nang malaman ni Jezabel ito, siya ay nag-ayos ng muka, pinaputi ang buhok at tumingin mula sa bintana, hamon ng bagong hari. Ngunit ang kanyang kayabangan ay walang matatagpuan na kanlungan. Sapagkat si Jehu, itinaas ang kanyang tinig ay nagtanong, "Sino ang kasama ko? Sino?" At 2 o 3 mga yunuko ang tumingin sa kanya, at ayon sa utos ng kapitan, itinapon siya mula sa bintana. Ang dugo ay sumabog sa pader, at ang mga kabayo ay tinapakan ito. Natupad ang propesiya na ipinahayag ni Elias. Kakainin ng mga aso ang katawan ni Jezabel sa bukirin ng Jezreel, at walang sino man ang maglalakbay upang ilibing siya, at ganito ang nangyari. Nang inutos ni Jehu na siya ay ilibing, ang tanging natagpuan ay ang kanyang bungo, mga paa at mga palad ng mga kamay. Ang paghuhusga ng Diyos ay natupad, at ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong Israel.
Ang mga bahay, mga palasyo at pati na rin ang mga plaza ay naging paalala ng tadhana ng mga naghamon sa Diyos ng mga langit. Ang bayan, naguguluhan, ay nanatiling tahimik sapagkat ang salita ng Panginoon ay mabilis at epektibong kumalat. Ang lungsod na dating naging entablado ng idolatriya at katiwalian ay tinakpan ng balabal ng katarungan na natupad. Sa gabing iyon, hindi nagdiwang ang Jezreel kundi nanginginig sa bigat ng kabanalan ng Diyos. At habang ang langis sa ulo ni Jehu ay patuloy na naglalabas ng hindi nakikitang amoy, ang naratibo ay nagpapatuloy na nag-uugnay ng sigaw ng paghuhusga sa nalalapit na paglilinis. Sapagkat ang gawain ng Diyos ay hindi natatapos sa parusa, kundi naghahanda ng daan para sa pagbabalik loob ng kanyang bayan. Oo, ang sigaw ng Jezreel ay patuloy na buhay bilang isang babala at isang pangako naghihintay ng susunod na hakbang ng Espiritu. Samantalang ang bagong hari na tinutulak ng kanyang bukasyon ay naghahanda para isagawa ang susunod na yugto ng hinuhusgang ipinalabas at ang kwento ay nagpapatuloy sa walang katapusang landas tulad ng isang ilog na bumababa ng walang pag-aalangan patungo sa dagat ng walang hanggang tadhana, samantalang ang Jezreel ay nalilito at ang katahimikan ay bumagsak na parang isang belo sa mga pasilyo ng palasyo. Ngayon ay tinina ng takot. Si Jehu ay tumigil sa harap ng bukirin ng Nabote, doon kung saan ang dugo ni Joram ay nahalo sa lupa na tinangay ng kanyang ama at ang katarungan ng Diyos ay bumagsak bilang isang hindi matitinag na hatol, sapagkat ang bawat detalye ng araw na iyon ay nagdala ng tumpak na katuparan ng propetikong salita. Ang pagkamatay ni Joram ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang paghahari, kundi ang simula ng hindi maibabalik na paghuhusga sa bahay ni Akabe, eksaktong tulad ng ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ganito ang sinabi ng Panginoon: sa parehong lugar kung saan ang mga aso ay dumidumi ng dugo ni Nabote, doon nila dumidumi ang iyong dugo, o Akabe. At sa araw na iyon, habang ang katawan ng hari ay itinatapon sa ninakaw na bukirin, ang propesya ay naging laman at ang sigaw ng inosenteng dugo ay narinig bilang sagot mula sa langit. Si Jehu, na alam ang kanyang papel, ay hindi hinayaan na ang pagkabigla ay magpahinto sa kanya upang tuparin ang misyon na ipinagkaloob sa kanya. Ang kanyang puso ay nanatiling matatag, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa katiyakan na siya ay nagsisilbi sa layunin ng kataas-taasan. At kaya, nang hindi nag-aaksaya ng panahon, nagpadala siya ng mga sulat sa mga pinuno ng Samaria, sa mga matandang tao at mga tagapangalaga ng mga anak ni Akabe na nag-uutos na pumili sila ng mga pinakamahusay at pinakamarangal sa mga inapo ng yumaong hari upang harapin ang bagong monarka. Ang takot ay bumalot sa buong lupa. Alam ng mga tumanggap ng liham na walang sinuman ang makakalaban kay Jehu, sapagkat ang kamay ng Diyos ay sumusuporta sa kanya. At tumugon sila sa kanyang misyon, kinikilala si Jehu bilang hari at sumusunod. Sa kanilang mga kamay ay nahulog ang lahat ng inapo ni Akabe. Kaya't ang espada ng paghuhusga ay dumaan sa Samaria at walang natirang tao mula sa bahay ni Akabe, walang malaki, walang maliit, walang kamag-anak, walang ministro. At ang lupa ay nayanig sa harap ng katapatan at rigoro ng salita ng Panginoon, hindi dahil sa personal na paghihiganti, kundi sa sigasig ng Diyos ng Israel na hindi tumatanggap ng inosenteng dugo o nakatagong idolatriya. Sa pagkakataong iyon, pinatawag ni Jehu ang lahat ng mga prinsipe, tagapayo, kaibigan, at mga pari na konektado sa nawasak na bahay ng hari. Isa-isa, sila ay isinumpa sa paghuhusga hanggang sa ang pangalan ni Akabe ay maglaho sa mga hari ng Israel. Kaya't ang propesiya na binanggit ni Elias nang kinuha ni Akabe ang ubasan ni Nabote ay natutupad ng buo.
At ang bayan ay natakot habang pinagmamasdan nila ang matinding at makatarungang kamay ng kanilang Diyos. Habang ang hindi nakikitang amoy ng langis ay patuloy na umiiwas sa ulo ni Jehu, ipinapakita nito ang banal na layunin sa bawat aksyon. Walang kagalakan, kundi isang solemne na respeto, sapagkat ang Israel ay saksi hindi lamang sa pagtatapos ng isang dinastiyang nabubulok, kundi sa pagwawasto ng mga propeta at simula ng isang bagong panahon na tinatakan ng takot sa Panginoon. Gayunpaman, hindi pa natapos ang gawain sapagkat ang ugat ng idolatriya ay nananatili kay Jezebel at sa mga altar ni Baal na patuloy na pumapalit sa buong lupa. At ang kapalaran ni Joram ay isa lamang sa mga unang alon ng paghuhusga na ipinahayag ng Espiritu sa Israel. Kaya ang kwento ay hindi natatapos dito, kundi sumusunod sa isang mas malalim na paglilinis patungo sa huling laban sa nahulog na reyna at ang pag-aalis ng idolatria. Kaya't ang pangalan ni Jehu, tinatakan ng langis at dugo, ay nagmarka ng kwento bilang instrumento ng banal na kabanalan. At ang kapalaran ni Joram ay mananatili sa alaala ng bayan, hindi bilang isang simpleng pangyayari ng kapangyarihan, kundi bilang araw na ipinakita ng salita ng Panginoon ang kanyang kabuuang katapatan, at ang kwento ay nagpapatuloy. Sa pagitan ng mga guho ng dating kaharian at ang pag-asa ng isang Israel na binuo muli sa ilalim ng buhay na katarungan ng kataas-taasan, ang pag-usad ay walang katapusan patungo sa susunod na yugto ng paghuhusga, kung saan ang bawat salita ay matutupad ng walang mali sa harap ng Diyos. Sa mga madilim na kanto ng Jezreel, habang ang amoy ng mga langis at pabango ay patuloy na tinatago ang kasamaan at takot na pumapalibot sa hangin sa mga pasilyo, si Jezebel, ang reyna na mayabang at ina ng maraming mga nabagsak na hari, ay naghahanda para sa huling laban. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, hindi bilang tanda ng pagsuko, kundi upang pagandahin ang kanyang mukha, inayos ang kanyang buhok, inayos ang kanyang mga damit, at tumayo sa pinakamataas na bintana ng palasyo, tinitingnan ng plaza kung saan ang ingay ng mga karwahe ni Jehu ay tinadtad ang katahimikan ng lungsod. Kaya't sinabi ng teksto na nang malaman ni Jezebel ang pagdating ni Jehu, siya ay nag-ayos at habang tinitingnan siya mula doon sa itaas, itinaas ang tinig na may hamon. Binanggit niya si Simri na pumatay sa kanyang Panginoon, na nagpapalala sa kwento ng pagtataksil at paghuhusga sa mga dating hari ng Israel. Ngunit si Jehu, na pinili ng utos ng Diyos at suportado ng tiwala sa propetikong hatol, ay itinaas ang kanyang mata at nagtanong ng isang tanong na nahahati ang kwento ng lungsod sa dalawa. Sino ang kasama ko? Sino? At 2 o 3 mga yunuko na nanatiling tahimik hanggang sa araw na iyon dahil sa takot ay tumingin sa kanya mula sa malayo. Ang senyales ni Jehu ay nagpasimulang kumilos, at si Jezebel ay tinapon ng walang awa mula sa bintana. Ang kanyang katawan ay tumama sa pader at ang dugo ay dumaloy sa mga bato. Dumaan ang mga kabayo at ang sinaunang propesya ay naroroon, sapagkat ipinahayag ni Elias na ang mga aso ay kakainin ang laman ni Jezebel sa bukirin ng Jezreel. At kaya nang si Jehu, pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagpasok, ay nag-utos na siya ay ilibing. Ang tanging nahanap na lamang ay ang kanyang bungo, mga paa at mga palad ng mga kamay, eksaktong tulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ng kanyang propeta. Ang reyna na sa mga taon ng kanyang paghahari ay inuusig ang mga lingkod ng Diyos at pinuno ang Israel sa idolatria at karahasan, ay natagpuan ang katapusan na ipinahayag, at ang kanyang pangalan ay naging isang walang katapusang babala para sa mga nagrebelde laban sa kabanalan ng kataas-taasan. Sa araw na iyon, ang palasyo na dati ay simbolo ng kapangyarihan at kaligayahan ay mananatiling markado ng katarungan ng Diyos.
Ang bayan, nanginig sa bilis at tindi ng paghuhusga ay bumubulong ng mababa sapagkat nakita nila kung paano natupad ang bawat salitang binanggit ng mga propeta sa bawat detalye. Hindi ang ginto, hindi ang mga trono, hindi ang talino ng mga hari ay nakaligtas sa pag-usbong ng langis at espada. Si Jehu na hindi nagalak sa tagumpay ay ipagpatuloy ang kanyang landas sapagkat ang gawain ay nagsimula pa lamang at ang pagbagsak ni Jezebel ay isang hudyat ng isang mas malaking paglilinis. Nakita ng Israel ang pagbagsak ng kanilang reyna at naunawaan na ang idolatriya ay may kabayaran na hindi pwedeng iwasan. Oo, ang takot sa Panginoon ay naglakbay sa buong kaharian, muling nirerepresenta ang mga alaala ng mga sinaunang lingkod ng Diyos at naghahanda ng daan para sa paghuhusga sa mga sumasamba kay Baal. Ang kwento ay dumadaloy tulad ng isang ilog ng katarungan sa mga pasilyo ng palasyo at sa mga kanto ng Jezreel. Ang bawat bato at bawat piraso ng sahig ay saksi sa katapatan ng Panginoon. At ang kwento malayo sa pagtatapos ay dumudugtong sa susunod na kabanata ng paghuhusga at pagpapanumbalik kung saan ang banal na sigasig ay maghahatid sa mga banyagang altar. Sapagkat ang pagbagsak ni Jezebel ay tinatakan ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang tadhana ng bayan ay nakasalalay ngayon sa kanilang sagot sa hindi magbabagong tawag ng Diyos ng Israel. Kaya sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng dapit hapon at ang hininga ng mga sinaunang hangin, ang kwento ay nagpapatuloy, naghihintay ng sandali kung kailan ang paglilinis ng kaharian ay dadalhin sa mga huling kahihinatnan. At ang kwento ay nagpatuloy ng walang patid, ginabayan ng tinig na hindi nagsisinungaling at ng katarungan na hindi natutulog. Ang hangin ng Jezreel na tinataka ng kamakailang paghuhusga at ng takot ng bayan ay nagsimulang maglinaw ng si Jehu, puno ng sigasig na tanging nagmumula sa tiyak na propesiya, ay tinipo ng mga pangunahing tao ng Israel at ang buong bayan. Alam niyang ang ugat ng pagkasira at paghihirap ng kaharian ay hindi lamang ang pang-aabuso ng kapangyarihan ni Akabe at Jezebel, kundi ang idolatria na nagdungis sa puso ng bansa at nagbukas ng pintuan sa pandaraya at kamatayan. Ang salita ng Panginoon na natupad sa pagbagsak ng bahay ng hari ay hindi maaaring maging kumpleto habang ang mga banyagang altar at mga ritual para kay Baal ay nakatayo pa rin sa lupaing ipinangako. Kaya't si Jehu ay nagplano hindi dahil sa politika, kundi dahil sa pagsunod sa banal na utos, sapagkat alam niyang ang Panginoon ay hindi nakikibahagi ng kanyang kaluwalhatian sa mga idolo at ang sigasig para sa kabanalan ay dapat dalhin hanggang sa pinakamatinding sulok ng Israel. Tinawag niya ang lahat ng mga lingkod at mga pari ni Baal. Ipinangako sa kanila ang isang malaking seremonya at handog sa karangalan ng kanilang maling Diyos. At ang eko ng imbitasyon ay kumalat sa buong kaharian, kaya't walang sinuman sa mga naglingkod kay Baal ang hindi dumating. Ang templo ay puno ng mga tao na nakasuot ng mga espesyal na damit, handang makilahok sa mga ritual na, sa mga nakaraang taon, ay nagtakip sa lupa. Ngunit si Jehu, tapat sa salitang natanggap, ay nag-utos sa 80 mga lalaki na nakaposisyon sa labas ng templo na magpatibay ng panunumpa na sino mang magpapalaya ng kahit isa sa mga tagasunod ay pananagutin ang kanyang buhay. Nang ang templo ay napuno at ang mga pinto ay mahigpit na isinara, si Jehu kasama si Honadabe, anak ni Rekabe, ay nagsuperbisa sa bawat detalye upang matiyak na walang duda ang integridad ng paglilinis at nagtanong, unang-una, tiyakin na walang mga lingkod ng Panginoon sa inyo, kundi tanging mga lingkod ng korte, mga sumasamba kay Baal. At nang makumpirma ang paghihiwalay, nagbigay siya ng senyas at ang mga armadong lalaki ay pumasok, pinatay ang lahat ng naroroon gamit ang espada.
Binagsak nila ang mga altar, winasak ang mga imahen, at sa huli ay giniba ang templo. Iniiwan sa mga guho ang mga bakas ng idolatriya na sa loob ng mga henerasyon ay nagdulot ng galit ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na ganito nilipol ni Jehu si Baal mula sa Israel. At ang balita ng gawaing ito ay kumalat sa buong bansa, nagdulot sa mga puso ng bayan ng isang banal na takot at alaala ng Diyos na nangangailangan ng ganap na katapatan. Walang sulok ng kaharian ang nakaligtas sa eko ng araw na iyon, nang ang sigasig para sa Panginoon ay nilinis ang lupa mula sa anumang bakas ni Baal. At bagaman hindi sumunod si Jehu sa daan ng Panginoon ng buong puso, pinapayagan ang mga batang guya sa Betel at Dan. Natupad at natapos ang paghuhusga sa idolatriya ni Baal bilang patunay na ang salita ng propeta ay parehong ilaw at apoy. Sa araw na iyon, naalala ng Israel na ang Panginoon ay isa lamang at hindi niya tinatanggap ang mga karibal ni mga alyansa sa kasinungalingan. At ang kwento, malayo sa pagtatapos, ay nagbukas ng daan para sa alaala ng mga henerasyon sapagkat ang paglipol sa mga sumasamba kay Baal ay muling ikukwento sa mga siglo bilang isang halimbawa at babala. Habang ang amoy ng langis sa ulo ni Jehu ay patuloy na nagpapatunay na ang bawat aksyon na isinagawa sa utos ng Diyos ay nananatili sa mga walang hanggang talaan. At ang kwento ay nagpatuloy na nag-uugnay ng paglilinis ng kaharian sa tadhana ng nakatagong propeta. Inihahanda ang puso ng Israel para sa paghahanap ng Diyos na apoy na kumakain at mapagmahal na pastol, naghihintay sa susunod na eksena kung saan ang lalaking nasa likod ng pag-a-anoint ay kailangang harapin ang katahimikan ng mga susunod na araw at ang alaala ng mga gawa na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bayan. Sapagkat kapag kumilos ang Panginoon, ang kanyang katarungan ay hindi nag-iiwan ng mga dulo o mga kaluluwang walang malasakit. Ang kwento ay nagpapatuloy, ginagabayan ang mambabasa sa panloob na mundo ng piniling tao at sa pamana na ipapamana sa puso ng bayan sa ilalim ng panginginig ng isang lupang naibalik at ang banal na eko ng natupad na pagsunod. At gayon, pagkatapos ng galit ng espada at paglilinis ng templo ni Baal, nang ang alikabok ng katarungan ay patuloy na dumadaloy sa mga landas ng Israel, ang pangalan ni Jehu ay binanggit na may takot at paggalang sa bawat dako. Sa mga pinakadulong bahagi ng kaharian, ang kwento ay bumalik sa tahimik at halos nakalimutang figura ng propetang nagdala ng langis. Sapagkat sa gitna ng mga nawasak na hari, nahulog na mga reyna at mga nawasak na templo, ang alaala ng langis ay nanatili. Isang lalaking hindi naghahanap ng pansin ng mga tao ni mga karangalan ng trono, kundi sumusunod sa tinig ng Diyos at nawala matapos tapusin ang kanyang misyon. Hindi nakatala sa kasulatan ang kanyang pangalan, ngunit ang bigat ng kanyang ginawa ay nananatili higit pa sa pansamantalang kaluwalhatian at kasikatan, sapagkat ang nakatagong propeta ay ang ugnayan sa pagitan ng pangako at realidad ng paghuhusga, sa pagitan ng bulong ng kataas-taasan at ang alingaw-ngaw ng mga hukbo. Habang ang Israel ay nakipaglaban sa pagitan ng takot at paghanga na sumakop sa propeta, malayo sa mga ilaw at kalituhan ng mga lungsod, nagpapalipas ng panahon sa mga anak ng mga propeta, doon kung saan ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na humuhubog sa mga nakikinig nang hindi kailangang makita, sapagkat ang tunay na lingkod ng Panginoon ay hindi naghahanap ng gantimpala, kundi natutuwa sa katahimikan, sa hindi nakikita at sa simpleng pagsunod. Kaya, ang buhay ng nakatagong propeta ay naging simbolo para sa mga darating sapagkat nasa kanyang mga kamay ang langis na nagbago ng tadhana ng Israel at sa kanyang puso ang bigat ng salita. Ang kanyang pagtakas ay hindi takot, kundi katapatan.
At sa bawat hakbang, habang tinatahak ang mga ilog at lambak, siya ay naaalala kung paano siya inutusan ng tinig ng Panginoon ng eksakto. Ihagod ang iyong mga balakang, kunin ang baso ng langis at pumunta sa Ramote Gilead. Pagdating mo roon, hanapin si Jehu, pumasok, gawin siyang tumayo mula sa kanyang mga kapatid at dalhin siya sa kwarto. Pagkatapos, kunin ang baso ng langis at ibuhos ito sa kanyang ulo at sabihin, "Ganito ang sabi ng Panginoon, inungi kita bilang hari sa Israel." Pagkatapos ay buksan mo ang pinto at tumakas ng hindi huminto. Ang utos na iyon na binanggit ng isang beses lamang ay naging sapat upang magpasimula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. At ang propeta sa kanyang kababaang loob ay hindi naghahangad ng higit pa kundi ang maging tapat sa tinig ng Diyos. Dumaan ang mga araw at sa kalungkutan ng mga bukirin at mga payak na tahanan kung saan nakatira ang mga lingkod ni Eliseo, ang nakatagong propeta ay tahimik na nagbahagi ng kagalakan at takot ng mga naroroon. Nakita nila ang kamay ng Panginoon na kumikilos ng may kapangyarihan. Ang mga kabataan nang marinig ito ay natutong ang kadakilaan sa harap ng Diyos ay hindi na sa papuri, kundi sa tapat at walang hanggang pagsunod. Habang si Jehu ay naghahari at ang alaala ng pagpapahid ay patuloy na nabubuhay sa alaala ng bansa, ang imahe ng propeta ay nanatiling naroroon ngunit nakatago. Ang kanyang pamana ay hindi nakikita ngunit hindi malilimutan. Sa bawat salita, bawat gawa ng pananampalataya, bawat hakbang na ginawa bilang tugon sa banal na tinig, lahat ay nakatala sa mga aklat ng walang hanggang kasaysayan. Sa ganitong paraan, ang nakatagong propeta malayo sa mga palasyo ay ang tahimik na ugat ng isang malalim na pagbabago. Sapagkat kapag tinawag ng Diyos ang isa sa kanyang mga lingkod upang tuparin ang isang gawain, ang trabaho ay lumalampas sa sandali at nagiiwan ng tatak para sa mga henerasyon. Ang bayan ng Israel na sugatan pa sa mga araw ng paghuhusga ay kailangang maalala na ang salita ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa mga madla o hari, kundi sa mga pusong handang makinig at sumunod. At ganito nagpatuloy ang kasaysayan na may ang nakatagong propeta bilang hindi nakikitang saksi sa paghahari ni Jehu at ang paglilinis ng kaharian na naghahanda ng naratibo para sa susunod na yugto kung saan ang paghuhusga ay magbibigay daan sa paghahanap ng isang mas malalim na pagbabalik. Ang alaala ng mga propeta ay patuloy na nagpapakain ng pag-asa sa Israel sapagkat ang kaluwalhatian ng tahimik na pagsunod ay ang binhi ng lahat ng mga bagay na nire-renove. At ang kasaysayan ay hindi nagtatapos, kundi lumalawak na nag-uugnay ng buhay ng tao. Pagkatapos ng pagpapahid, sa paggising ng isang bayan na tinawag upang itutok ang kanilang mukha sa Diyos na may alam sa lahat. At habang ang panahon ay lumipas at ang alaala ng katarungang kamakailan ay ipinatupad, ay patuloy na umaabot sa mga tahanan at kalsada ng Israel. Ang kaharian ay pumasok sa isang yugto ng malalim na paglilinis, sapagkat ang paghuhusga ay hindi lamang binubuo ng paglipol sa mga masama, ni ang pagwasak sa mga altar ni Baal, kundi pati na rin sa isang tahimik na paglilinis na kailangang umabot sa pinakaloob ng puso ng mga tao. Oo, at si Jehu, ngayon ay hari, ay naglalakad sa mga pasilyo ng kapangyarihan na may hindi nakikitang marka ng langis na patuloy na naroroon sa kanyang katawan. Siya ay nakatayo sa harap ng kanyang sarili, na may kaalaman na ang trono ay hindi kanya dahil sa lahi, kundi dahil sa banal na layunin, at na ang kanyang autoridad ay hindi nagmula sa tao, kundi ipinagkaloob ng kataas-taasan. Tinitingnan siya ng mga tao nang may takot at paggalang, at ang mga lungsod mula sa Samaria hanggang Bethel ay naramdaman ang alingaw-ngaw ng mga araw ng paghuhusga, ngunit pati na rin ng pag-asa,
sapagkat ang mga propeta ay patuloy na nanalangin at humihiling ng tahimik para sa isang ganap na pagbabalik loob. Ang lupa, na noon ay marumi dahil sa idolatriya, ay nagsimulang magbalik ng paggalang sa Diyos. At ang mga matatanda ay tahimik na naalala ang mga salita ni Moises at Elias, inuulit sa mga bagong henerasyon na tanging sa pagiging tapat lamang matatagpuan ang buhay. Si Jehu ay nagsikap na tuparin ang batas ng Panginoon, ngunit ang puso ng kaharian ay patuloy na nag-aalinlangan sapagkat ang mga guya ng ginto ay nanatili sa Bethel bilang isang paalala ng mga lumang kasalanan. At bagaman ang sigasig para sa Panginoon ay nagwalis sa mga lingkod ni Baal, ang ugali at malamig na pananaw ay patuloy pa rin sa maraming mga puso. Ang nakatagong propeta, isang malayong saksi, ngunit matalim, ay nahulog sa espiritu na ang paglilinis ng Diyos ay hindi magiging kumpleto hanggat may mga bakas ng idolatriya. Kaya't ang gawain ng pagbabalik loob ay nangangailangan ng higit pa sa pagbabago ng mga hari o ang pagwasak ng mga templo. Kinakailangan ang panloob na pagbabago ng marami bayan. Sa mga anak ng mga propeta ang naglakbay sa mga nayon, nagtuturo ng Torah, nangangaral ng pagsunod, at nagpapaalala na ang awa ng Diyos ay kasing matatag ng kanyang katarungan. Ang mga magulang ay nagsalita sa kanilang mga anak sa liwanag ng araw, nanginginig sa liwanag ng mga ilaw at iniulat kung paanong ang Panginoon ay tumugon sa pagdaing ng mga inaapi at tinupad ang kanyang salita. Sa matatag na kamay at nakataas na braso, at bagaman ang takot ay patuloy na nanatili tulad ng hamog sa mga lambak, isang bagong sigla ng pananampalataya ay nagsimulang magbunga sa mga pusong mapagpakumbaba. Ang mga kapistahan at mga sakripisyo ngayon ay walang anino ni Baal, ay muling nahanap ang kanilang orihinal na kahulugan. At ang bayan na minarkahan ng paghuhusga ay natutong muli maghintay para sa Diyos na nakakakita sa lihim. Si Jehu ay naghari ng may katatagan na may kaalaman na ang bawat gawain ay huhusgahan ng kataas-taasan. At bagamat hindi niya inalis ang mga mataas na lugar, ang kanyang kasaysayan ay nanatili bilang isang babala at isang pangako. Ang sigasig na walang kabuuang pagsunod ay nagpapabilis sa mga pintuan para sa paglihis, ngunit ang salitang nagmumula sa bibig ng Diyos ay hindi bumabalik ng walang kabuluhan. Sa mga tahimik na gabi, ang nakatagong propeta ay nanalangin para sa hari at para sa bayan, humihiling na ang paglilinis ay maging kumpleto at na ang puso ng Israel ay magkaisa sa takot sa Panginoon. Dumaan ang mga araw at ang bayan na patuloy na nanginginig ay naghanap ng pabor ng Diyos na nauunawaan na tanging ang kabanalan ang nag-iingat ng buhay at tanging ang kababaang loob ang nagbubukas ng pinto para sa pagpapala. Kaya't ang kasaysayan, malayo sa pagtatapos, ay nauugnay sa huling alingawngaw ng paghuhusga sa espiritual na pamana na magmamarka sa alaala ng mga henerasyon. At habang ang lupa ng Israel ay nagsimulang magpagaling ng mga sugat nito, ang kasaysayan ay nagpatuloy patungo sa hindi mabuburang marka na iiwan ng propeta ng langis at ng paghuhusga sa kamalayan ng isang bayan na tinawag upang hindi kalimutan ang presyo at kaluwalhatian ng pagiging tapat sa kanilang Diyos. At ganito, nang ang ingay ng mga laban ay nawala at ang mga sigaw ng paghuhusga ay nagbigay daan sa banayad na bulong ng isang bansa na minarkahan ng interbensyon ng Diyos. Ang pamana ng propeta na nagdala ng langis at ng salita ay nanatili bilang isang hindi nakikitang alingawngaw, itinanim sa puso ng Israel at nakaukit sa mga walang hanggang tala ng banal na kasaysayan. Sapagkat hindi ang mga ginawa ni Jehu o ang pagbagsak ni Jezabel ang, sa huli, nagpanatili sa bayan, kundi ang tahimik na kapangyarihan ng pagsunod sa tinig ng Diyos. Ang alaala ng batang propeta na kumilos sa lihim at tumakas ayon sa utos
ay naging isang modelo para sa lahat ng mga susunod na henerasyon na naghahanap ng pagiging tapat higit pa sa mga anyo. Ang kaharian, bagamat muling itinatag sa labas, ay hindi kailanman nakalimot na tanging ang salita lamang ang nananatili magpakailanman. Ang mga matatanda sa mga pintuan ng lungsod, ang mga magulang sa tabi ng apoy, at ang mga propeta sa kanilang mga paaralan ay nagsasabi sa mga bata at sa mga mapagpakumbaba kung paanong nagsalita ang Panginoon sa mga araw ng kadiliman at kung paanong ang pagsunod ng isa ay maaaring magpasimula ng paghuhusga at pagbabalik loob para sa marami. Kaya ang takot sa Panginoon ay tumubo at naging bakod at kanlungan, at ang mga dating pagdiriwang ay naibalik ang kahulugan sapagkat ang idolatriya ay tumigil. Ang malalim na mga sugat at ang alaala ng paghuhusga ay naging proteksyon laban sa kayabangan. Sa bawat henerasyon, ang kwento ng propetang nagdala ng langis ay ikinukwento bilang isang babala at aliw na nagbibigay inspirasyon sa mga matuwid upang makinig sa kanyang sinasabi. Ang lihim ay ang mga pinuno ay dapat magpasakop sa tinig na nanggagaling sa itaas, sa katahimikan ng mga mahahabang araw at gabing punong-puno ng mga bituin, kung saan ang mga panganib ay tila malayo, ngunit ang tukso ay malapit. Ang bayan ay bumalik sa kwento ni Jehu, ang kapitan na pinahiran sa mga anino at ng hindi kilalang propeta na hindi naghahanap ng parangal, ngunit naging kasangkapan upang pasimulan ang gawain ng Diyos. Ang mga pari ay nagtuturo sa bansa. Inuulit ang mga salitang naitala ng mga propeta. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Inutusan kita bilang hari sa Israel. Wawasakin mo ang bahay ni Akabe, ang iyong Panginoon, upang ako'y maghiganti sa dugo ng aking mga lingkod, ang mga propeta at ang dugo ng lahat ng mga lingkod ng Panginoon na ipinagtapon ni Jezebel. Ang buong bahay ni Akabe ay lilipulin." Naatyo sa bawat henerasyon, isang banal na sigasig ang muling sumik sapagkat patuloy na ipinapakita ng mga kasulatan na walang gawa ng katapatan ang nananatiling nakatago sa harap ng kataas-taasan at ang alaala ng katarungan ay isang pagpapala sa lupa. Kaya't ang Israel ay naglakad sa pagitan ng pag-asa at takot. Natututo na ang paghuhusga ay simula pa lamang ng pagbabalik loob at ang tahimik na pagsunod tulad ng ginawa ng nakatagong propeta ay naghahasik ng isang pamana na nagbabago ng mga kaharian at nagpapatibay ng pananampalataya sa mga araw ng pagsubok. Ang langis na noon ay dumadaloy sa ulo ni Jehu ay hindi natuyo sa kasaysayan, kundi naging isang simbolo ng pagpapahid na bumababa sa lahat ng tumutugon sa tawag ng hindi naghahanap ng gantimpala mula sa mga tao. Ang alaala at takot sa Panginoon ay nanatili sa Israel bilang patotoo na ang kanyang salita ay hindi nabigo at na bawat henerasyon ay kailangang magpasya sa pagitan ng daan ng idolatriya at ang daan ng pagsunod. Kaya't ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa isang tiyak na pagtatapos, kundi lumalawak tulad ng isang ilog sa mga kanal ng kasaysayan na inaanyayahan ang bawat mambabasa na pakinggan ang bulong ng kataas-taasan at tumugon ng may takot at katapatan, na kinikilala na ang mga tunay na bayani ng Diyos ay hindi palaging nakikita o pinarangalan, ngunit nag-iiwan ng mga bakas na hindi kailanman mabubura. Ang kwento ni Jehu, ang propetang Jehu, ay patuloy na buhay sa alaala at takot ng Israel bilang pangako, babala at walang hanggang pag-asa para sa lahat ng nagnanais maglakad sa lilim ng Diyos na tumatawag, nag-aangat at nagpapatupad ng kanyang salita mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Sa dilim na nananatili pagkatapos ng ingay ng mga karo, kapag ang alikabok ng katarungan ay sa wakas ay dumausdos sa mga pader ng isang tahimik na palasyo, ang hindi nakikitang imahen ni Jehu ay patuloy na nag-vibrate sa lihim na alaala ng Israel na parabang ang kanyang anino na nakatago sa likod ng hangganan ng pagsunod ay patuloy na gumagala sa mga pasilyo
at mga pook na nagpapaalala na ang pinakamakapangyarihan ay hindi ang trono o ang talim ng espada, kundi ang tinig na nanggagaling mula sa tamang sandali at ang langis na nag-aangat sa anonimidad. Doon, sa ikalawang iyon, sa isang banal na lugar kung saan walang pumapalakpak, isang batang hindi kilalang propeta ang tumugon sa utos ng isang Diyos na nagmamasid sa lihim at naghasik ng paghuhusga at awa sa kasaysayan ng mga tao. At kahit na ang mga kronika ng mga hari ay nagsasalaysay ng pag-angat at pagbagsak ng mga lahi, ng mga pagtataksil at alyansa, tanging ang Espiritu ang mag-aalala magpakailanman ng gabi kung kailan ang isang simpleng propeta ay naglakad upang tuparin ang isang utos at bumalik sa katahimikan na nag-iiwan ng isang lahi na nagbago, isang kaharian na nabigla at isang pamana na hindi maaaring burahin ng anumang makatawid na kapangyarihan. Isipin mo sandali ang huling tagpo. Ang propeta naglalakad mag-isa sa malamig na liwanag ng mga bituin. Ang kanyang mga hakbang ay halos hindi maririnig sa lupa na saksi sa katuparan ng salita. Walang mga awit o mga pagdiriwang, tanging ang hininga ng hangin sa gitna ng mga olibo at ang malalayong eko ng paghuhusga. Sa kanyang mga kamay, ang walang laman na lalagyan ng langis. Sa kanyang puso, ang katiyakan na nakita niya ang mukha ng layunin, na siya ay ginamit hindi para sa kanyang kasikatan o lakas, kundi sa dalisay at tahimik na pagsunod. Sa likod, ang mga ilaw ng Jezreel ay unti-unting nawawala, na parang ang mundo ay bumabalik sa orihinal nitong katahimikan pagkatapos ng bagyong dumaan. At sa oras na iyon, natutunan ng Israel na manginig at mag-alala, sapagkat ang pamana ng propeta Jehu ay hindi isang estatwa o isang pangalan na inukit sa bato, kundi isang modelo ng espiritual na paglago na naitanim sa bawat henerasyon na nakikinig sa tinig ng Diyos at sumasunod kapag ang pinakamahirap. Ang alaala ng langis na dumadaloy sa ulo ng kapitan, ang bulong ng salita sa kalagitnaan ng krisis, ang utos na kumilos at ang pagtakas ng hindi naghahanap ng pagkilala ay naging isang buhay na paanyaya para sa lahat ng mga nagtatanong kung ang kanilang pagsunod, mag-isa at sa lihim, ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang pamilya, isang bansa, isang buhay. Sapagkat ang katotohanan ay ang kaharian ng Diyos ay hindi umaabanti lamang sa mga kamanghamanghang bagay na nakikita, kundi sa mga nakatagong galak, sa mga katapatan na hindi nakikita, sa mga lihim na sagot na nagpasimula ng katuparan ng mga walang hanggang layunin. At ang hindi kilalang propeta na iyon, ang lalaking nagdala ng langis at ng paghuhusga sa palasyo, ay patuloy na nagtatanong sa puso na nakikinig sa kwentong ito. Ano ang gagawin mo kapag dumating ang salita ng Diyos sa iyong pintuan? Magagawa mo bang sumunod sa mga anino, kumilos ng walang saksi? Magtitiwala ka ba na ang Diyos ay tumitingin sa kabila ng mga anyo at tumutugon sa mga nanginginig sa kanyang tinig, sa mga nakikita ang walang laman na lalagyan ng langis sa mga kamay ng propeta? Ang langis ay naipuhos na, ang paghuhusga ay naipataw na, ngunit ang kasaysayan ay hindi nagtatapos doon dahil ang eko ng pagsunod na ito ay patuloy na tumatawag sa mga nagnanais mamuhay sa katotohanan at sa banal na takot. At ngayon, sa katahimikan na nananatili pagkatapos ng tinig ng propeta, ang tanong ay hindi maiiwasan, handa ka bang maging bahagi nito? Ang mga sumusunod kahit na walang nakakakita? Magtataas ka ba ng langis at salita sa lugar ng panganib nang hindi naghihintay ng karangalan, kundi ang katuparan ng kalooban ng Diyos? Ang tagpong ito na hindi nakikita kung saan ang Espiritu ay nagpapahayag, higit pa sa mga salita, ay nag-iiwan ng bukas na paanyaya upang magsulat ng bagong kabanata sa kasaysayan ng pananampalataya. Sapagkat tulad ng ginawa ni Propeta Jehu na pinagbago ang mga hari at kapalaran ng hindi nagsasalita ng isang talumpati,
at hindi umupo sa trono, gayon din ikaw sa iyong lihim na buhay ay maaaring magdala ng langis at paghuhusga ng pangako at katapatan. Kung pipiliin mong makinig at tumugon, kung ang kwento na ito ay tumama sa iyo, kung ang halimbawa ng hindi kilalang propeta ay nagbigay sigla sa iyo, mayroon akong kagustuhing sumunod kahit walang nakakakita. Inaanyayahan kita na iwan ang iyong patotoo sa ibaba. Magkomento, gusto ko rin sumunod kahit walang nakakakita. At pagsamahin ang aking tinig sa mga may pangunawa na ang kapangyarihan ng Diyos ay pinapalakas sa kahinaan at naiintindihan na ang tunay na pamana ay hindi nasa kasikatan, kundi sa oo na lihim at nanginginig. Mag-sign up upang magpatuloy tayong tuklasin ang mga lihim na iniingatan ng Biblia para sa mga nakikinig dito ng may kababaang loob. I-share ang video na ito sa sinuman na kailangang maalala na ang tinig ng Diyos ay patuloy na tumatawag at ang langis ng pagsunod ay patuloy na dumadaloy mula sa mga pusong handang tumugon, sapagkat ang kwento ng Propeta Jehu ay patuloy na buhay, sumasabog sa alaala at takot ng Israel. At marahil ngayon ito ay magsisimula ng isulat sa iyo.